Kwentong kasaysayan ng Intramuros. Ang Intramuros, na nangangahulugang loob ng mga pader sa wikang Espanyol, ay isang makasaysayang lungsod sa Maynila na nagsilbing sentro ng pamahalaan, relihiyon at edukasyon sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Itinatag ito noong 1571 ni Miguel Lopez de Legazpi matapos masakop ng mga Espanyol ang Kapuluan. Sa loob ng Intramuros, itinayo ang mga pangunahing institusyon ng kolonyal na pamahalaan gaya ng ayuntamiento, gusali ng pamahalaan, mga tanggapan ng simbahan, mga kolehiyo at iba pang mga estruktura. Pinalilibutan ang Intramuros ng matitibay at matataas na pader, mga muwat at bastion bilang pananggalang sa mga mananakop at rebelyon. Ilan sa mga kilalang estruktura sa loob nito ay ang Fort Santiago na nagsilbing kulungan ng mga bilanggong politikal, kabilang na si Dr. Jose Rizal, ang Manila Cathedral na naging sentro ng simbahang Katolika sa Pilipinas, at mga kolehiyong kagaya ng Colegio de San Juan de Letran at Universidad de Santo Tomas na una munang itinatag sa loob ng Intramuros bago ito inilipat sa Sampaloc. Sa pagdating ng mga Amerikano noong 1978, unti-unting nabago ang anyo ng Intramuros. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay dumating noong ikalawang digmaang pandaigdig, partikular noong Battle of Manila noong 1945. Halos buong Intramuros ay nawasak sa labanan sa pagitan ng mga puwersang Hapones at mga sundalong Amerikano. Matapos ang digmaan, nanatiling wasak at napabayaan ang Intramuros sa loob ng ilang dekada. Noong 1979, itinatag ng pamahalaan ng Pilipinas ang Intramuros Administration na may layuning ibalik ang dating kagandahan at dangal ng lungsod sa pamamagitan ng konserbasyon, restorasyon, at muling pagtatayo ng mga makasaysayang gusali. Sa kasalukuyan, ang Intramuros ay isa sa mga pangunahing pook pasyalan sa Maynila. Ito ay nagsisilbing buhay na alaala ng kolonyal na kasaysayan ng Pilipinas at patunay sa mayamang pamana ng lahing Pilipino.